Magandang araw sa inyong lahat. Naisip nyo na ba kung yung karapatan ng isang pamilya sa lupang galing sa gobyerno, mananaig pa rin kaya laban sa isang malaking korporasyon? Kahit alam mo yun, matagal nang naibenta. Oo nga. At gaano ba kahalaga yung sinasabing sentimental value pagdating sa mga lupang homestead sa mata ng ating batas? Ito yung ating tatalakayin na yon. Tama ka dyan. Susuriin natin itong isang medyo mainit na kaso. Ito yung spouses Dionisio Duadua Sr. and Consolatriz de Peralta Duadua. Pinalitan na sila ng kanilang mga tagapagmana laban sa RT Dino Development Corporation et al. Yun ba yung GR No. 247816? Oh, yun nga. GR No. 247816 na may desisyon noong July 15, 2020. Hihimayin natin kung ano ba talaga ang naging hatol dito ng Korte Suprema. Sige. Simulan natin sa mga pangyayari. Facts of the case, ika nga. Okay. So itong mag-asawang Duwa-Duwa, nabigyan sila ng homestead patent. Bale, lupa ito mula sa gobyerno. Mga 5 ektarya halos sa Sultan Kudarat. Matagal na ito 1954 pa. May titulo sila, yung OCT o Original Certificate of Title. Yes, yung unang titulo. Pero fast forward tayo sa 1996, ibinenta nila yung lupa. Ang bumili, itong RT Dino Development Corporation. Okay. Magkano daw ang bintahan? Dito medyo nagkatalo kasi sa deed of sale, ang nakalagay lang 200,000 pesos. Pero sa pagdinig, lumabas na P1.1 million pala talaga yung aktual na ibinayad sa kanila. May mga resibo pa nga. Wow! Laki ng diferensya? Oo. At dahil nabenta, nagkaroon ng bagong titulo. TCT na. Transfer Certificate of Title sa pangalan na nung korporasyon. At dito na nagsimula yung gusot, di ba? Kasi sinubukan nilang bawiin. Tama, hindi pa lumilipas yung 5 taon mula nung pagkakabenta. Ang bale 1999 noon, sinubukan na ng mag-asawang Duwa-Duwa na gamitin yung karapatan nilang tumubos or repurchase. Base yan sa Section 119 ng Commonwealth Act 141. Yung Public Land Act? Exactly, yung Public Land Act. Binibigyan kasi ng batas yung original grantee or yung mga tagapamana niya ng 5 taon para bawiin yung lupa. Pero umayaw yung RT Dino. Ano daw ang dahilan nila? Tumanggi sila. Ang argumento ng korporasyon, hindi naman daw talaga gusto ng mga Duwa-Duwa na mapanatili yung lupa sa pamilya. Ang motibo daw pagkakakitaan lang. May alok daw kasi ang DPWH na bilhin yung isang porsyon. Yung pala. Tapos, kung papayag man daw silang ipatubos, dapat daw ang ibayad ay yung P1.1 million, hindi yung 200K o kaya P3 million pa nga daw. Kasi naisanla na pala nila yung lupa sa bangko. Teka, P3 million? Bakit nadama yung utang nila sa bangko? Yung nga ang isang punto, parang gusto nilang ipasa sa Duwa-Duwa yung pagkakautang nila. Kaya ayon, nagkademandahan na. Okay. So, umabot sa Regional Trial Court sa RTC. Ano ang naging hatol ng RTC? Binasura ng RTC yung kaso ng Duwa-Duwa. Maraming dahilan Sabi ng RTC, hindi na raw sila land destitute kasi may iba naman daw silang lupa. Tapos, lalagpas na daw sa 5-hectare limit ng CARP kung mababawi pa nila. Okay. At isa pa, hindi raw napatunayan na gagamitin nila for residence or cultivation yung lupa kung matutubos man. Parang hinanapan sila ng additional requirements na wala naman sa SEC 119. Pero hindi daw natapos. Umakyat sila sa Court of Appeals, di ba? At medyo naging interesting yung nangyari doon. Oo, medyo roller coaster ride sa CA. Sa unang desisyon ng Court of Appeals, binaliktad nila yung RTC, pinayagan yung pagtubos. Sabi ng CA, malinaw ang batas. Section 119, may 5 taon para tumubos. Hindi raw importante kung may iba pang lupa o ano pa man ang motibo, basta nasa loob ng 5 years. So buti naman. Akala ko okay na. Akala mo lang, kasi nag-motion for reconsideration yung RT Dino. At eto na, naglabas ng amended decision ang CA.
Binaliktad nila yung sarili nilang naunang desisyon. Ha? Bakit naman? Anong nangyari? Ibinasura na ulit yung apela ng Duadua. Ang bagong rason ng CA, parang sentimental reasons lang daw yung dahilan ng pagtubos. Hindi daw ito yung spirit ng batas. Tapos inulit din nila yung punto na hindi na raw land destitute ang mga Duadua at wala na rin naman daw sila doon nakatira. Grabe naman yun. Parang ang gulo. Medyo nga eh. Kaya syempre, ang final recourse, Korte Suprema na. At ano na yung naging pangunahing issue ng dinala sa Korte Suprema? Basically, tama ba yung huling desisyon ng CA, yung amended decision? Oo, yun na nga. Nagkamali ba ang CA sa amended decision? At meron pa bang karapatan itong mga tagapagmana ng duwa-duwa na tubusin yung lupa? At kung oo, magkano ba talaga ang dapat nilang ibayad? So, ano ang naging final word ng Supreme Court? Dito, naging malinaw. Pinagtibay ng Korte Suprema ang karapatan ng mga tagapagmana na tumubos. Klaro daw ang sinasabi ng Section 119 ng Public Land Act. Yung 5 taon? Oo, yung 5 taon mula sa date of conveyance o pagkakabenta. At nag-offer naman na tumubos ang duwa-duwa noong 1999. 1996 lang na ibenta. Pasok na pasok sa 3 taon pa lang. So, yung mga dahilan ng RTC at nung CA sa amended decision nila, yung pagkakaroon ng ibang lupa, hindi pagtira doon, anong sabi ng SC dyan? Binaliwala lahat yon ng Korte Suprema. Sinabi nila, hindi requirement sa batas na dapat walang ibang ari-arian o dapat nakatira ka mismo doon para magamit mo yung right to repurchase under Section 119. Yung batas daw, simple lang, within 5 years. Period. Ganun kasimple dapat. Exactly. At yung sinabi ng CA na sentimental reasons, sabi ng Korte Suprema, ano naman kung sentimental? Ang mismong layunin nga daw ng homestead law ay para magkaroon ng lupa ang pamilya, mapanatili ito sa kanila, bahagi daw ito ng social justice. So yung kagustuhang mapanatili ang lupa sa pamilya, ayon na ayon daw yun sa diwa ng batas. Makes sense. Very clear. Ngayon, yung bayaran, magkano ang dapat ibalik? Yung 200K, 1.1M, o 3 million? Ang pinagutos ng Korte Suprema na ibalik ay yung 1,100,000. Ito kasi yung napatunayang totoong halaga na ibinayad ng RT Dino sa duwa-duwa based sa mga ebidensya, lalo na yung resibo. So, hindi yung 200K na nasa deed of sale? Hindi. Kasi kung P200K lang, magkakaroon ng unjust enrichment yung mga duwa-duwa. Parang kumita pa sila. At hindi rin naman P3 million. Sabi ng korte, yung utang ng RT Dino sa bangko dahil sa pagsanla nila ng lupa, problema na nila yon. Hindi pwedeng ipasa sa mga duwa-duwa ang obligasyong yon. Malinaw na malinaw. May nabanggit ka kanina parang may concurring opinion pa. Yung tungkol sa bagong batas. Oo. Mahalaga rin yun. Sa concurring opinion ni Justice Caguioa, nabanggit niya yung Republic Act 11231. Ito yung batas na medyo bago, na inalis na yung ibang mga restrictions sa pagbibenta ng homestead lands, pati na yung 5-year repurchase period para sa mga bagong patents. Oh, so wala na pala yung 5-year rule ngayon. Agwiya, dahil itong kaso ng duwa-duwa ay nangyari bago pa man na isabatas ang RA 11231 at nag-exercise na sila ng right to repurchase noon pa, protektado pa rin yung karapatan nila under the old law, yung CA 141. Hindi pwedeng i-apply retroactively yung bagong batas para tanggalan sila ng karapatan na na-exercise na nila. I see. So, para ma-summarize natin, ano yung mga key takeaways or doktrina na makukuha natin dito? Okay, sige. Una, napakahalaga nung karapatang tumubos under Section 119 ng Public Land Act. Legal right ito, pwedeng gamitin within 5 years from sale. Malinaw yan. Okay. Ano pa? Pangalawa, yung mismong layunin ng homestead law, hindi lang ito basta pamimigay ng lupa. Ang spirit nito ay social justice, tulungan yung mga Pilipinong walang lupa na magkaroon ng sariling tahanan, lupang sakahan, at hanggat maaari, manatili ito sa pamilya nila across generations. Yung pagpapanatili sa pamilya, yun palang importante? Oo. Pangatlo, hindi diskwalifikasyon yung pagkakaroon ng ibang properties o hindi pagtira mismo sa lupa. Hindi ito basehan para ipagkait yung right to repurchase. Gets. At yung pang-apat?
Yung tamang halaga ng pagtubos. Dapat ang ibabalik ay yung aktwal na presyong binayad nung bumili. Para walang unjust enrichment sa kahit sinong partido. Fair dapat. Napakaganda ng pagkakalatag ng Korte Suprema. Talagang binigyang diin yung orihinal na intensyon ng batas. Oo. At dito papasok yung isang tanong na pagninilayan para sa mga nakikinig sa atin na yon. Ano yun? Ngayong may mga pagbabago na sa batas tulad nung RA 1123-1 na nabanggit natin na parang binabawasan na yung dating mahigpit na proteksyon para sa mga homestead grantees. Ano kaya sa tingin mo? Ikaw na nakikinig, ang magiging epekto nito sa hinaharap, sa mga maliliit nating magsasaka, sa mga pamilyang umaasa sa ganitong lupa, at sa mismong konsepto ng social justice na pinag-ugatan ng homestead law. Mabigat na tanong yan ah. Isang bagay nga na dapat nating pag-isipan. Ano ang inyong saloobin dito? Pwede kayong mag-iwan ng komento o reaksyon. At syempre, para laging updated sa mga ganitong usapin at pagtalakay sa mga mahahalagang desisyon ng korte, huwag po kayong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel, The Deep Dive. Tama, subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng kaso.